Me Amor Tales presents The Billionaire Wants a Child with Me. Written by Valerie. Zero balance na. Anang ama ni Gail. Ano pa magagawa natin? Sagot naman ng kanyang ina. Kailangan nating ibenta ang bahay. At saan tayo titira kung ganun? Sa probinsya, hahanap tayo ng mauupahan. Tahimik lang na nakikinig si Gil sa usapan ng mga magulang sa sala. Napapikit siya at hindi maiwasang malungkot dahil sa pinagdadaanan nila ngayon. Nascam kasi ang kanyang magulang sa isang business project, kaya gano'n na lang ang kinahinatnan ng kumpanya nila. Kinabukasan ay maagang nagbihis si Gil para maghanap ng trabaho. Kailangan niyang tulungan ang pamilyang umampon at nagmahal sa kanya, na parang tunay na anak siya ng mga ito. Kung utang na loob din lang, ay napakalaki ng utang niya sa mga ito. Saan ka pupunta? Tanong ng mama niya nang makitang nakabihis siya. Job interview po. Mauna na ako, ma. Humalik siya sa pisngi nito bago umalis. Sa kasalukuyan ay kagagraduate lang niya ng kolehiyo at plano ng mga magulang niya na mag-training siya bilang tagapagmana ng kanilang negosyo. Kaso sa nangyayari ngayon, ay naudlot ang kanyang training. Graduate siya na may 2 major, Financial Management at Marketing, kaya naman malaki ang tsansang makahanap agad siya ng trabaho. Pwede na po kayong pumasok. Sabi ng sekretarya kay Gil nang sa wakas ay naipasa niya ang unang interview, kaharap ang HR head. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at kumakabog ang dibdib sa kaba, pero sinubukan niyang huwag ipakita. Nang makapasok siya sa opisina, ay ramdam niyang mas lumakas ang ihip ng aircon at mas nadagdagan ang kaba niya. Nang iangat niya ang tingin sa kanyang harapan, ay napaawang ang kanyang mga labi nang makilala ang taong nakatayo roon. Kahit ilang taon na ang nakalipas, ay hindi niya malilimutan ang makapal nitong kilay at magulong buhok na minsang humaharang sa kulay tsokolate nitong mga mata. Mapupula ang mga labi nito at makisig din. Sobrang tangkad na, kahit nakasuot siya ng heels, ay ramdam niyang napakaliit niya pa rin. Lisandre, bigkas niya sa pangalan nito. Naghahanap ka ng trabaho? Tanong ng lalaki sa malalim at malamig na boses, na nagpahina sa mga tuhod niya. Oo, nandito ako para sa huling interview. Dahan-dahang naglakad si Gil papunta sa harapan nito. Umupo ka. Sumunod siya at idinekwatro ang mga paa habang pinagmamasdan ang lalaki na binabasa ang kanyang resume. Nag-apply ka para sa marketing team? Oo. Sagot niya na ikinakunot ng noon ng lalaki. Sumandal ito sa swivel chair at nagbuntong hininga. Nalaman ko kung anong nangyari sa kumpanya ng mga magulang mo. Napakurap si Gil nang banggitin yun ng lalaki. Paano kung sabihin ko na kaya kong ibalik ang dating kondisyon ng kumpanya niyo? Napaawang ang mga labi niya at hindi siya makapagsalita. Nakita niyang napangisi ang lalaki sa naging reaksyon niya. Alam mong kaya kong gawin yun, Gail. Dahan-dahang tumango si Gail. Kung ito nga ang nagmamay-ari ng kumpanyang yun, ay hindi nakapagtatakang kaya nga nitong tulungan ang mga kinikilala niyang magulang. At ang kapalit? Tanong niya. Gusto ko ng anak. Laglag ang panga niya dahil sa diretsahang pagsagot ni Lisandre. Hindi niya maiwasang mapatayo sa gulat. Ano? Mali ang iniisip mo. Hindi natin kailangan magtalik, Gail. Gagawin nating posible. Through in vitro fertilization. Pero bakit? Kamata sa mami ko ngayon. At bago yun, sinabi niya sa akin na gusto niya magkapo siya. At gusto kong isakatuparan ng kanyang hiling. Unti-unting huminahon siya nang marinig ang eksplanasyon ng lalaki. Ano ba ang kasunduan? Tanong niya bago dahan-dahang bumalik sa pagkakaupo. A-attend ka sa mga appointment para sa vitro fertilization. Kung sa wakas mabuntis ka, kailangan mo manirahan sa poder ko para mabantayan kita at ang dinadala mo. Habang nasa poder kita, tutustusan ko ang pamilya mo. Mag-invest ako at papalaguin muli ang negosyo nila. Nabuhayan siya ng loob dahil sa wakas, hindi na kailangan maghirap ng kanyang mga magulang.
Walang papantay sa sakripisyong ginawa ng mga ito para lang lumaki siya ng maayos at komportable. Matatapos ang kontrata pagkatapos mong maipanganak ang anak ko. Anak ko rin. Kunot ang noon niyang sabi at hindi natuwa sa tono ni Lisandre. At saka, kukunin mo ang anak ko? Hindi ako magiging surrogate mo lang, Lisandre. Gusto ko rin maging parte sa buhay ng anak ko. Hindi tayo mag-asawa o magkarelasyon, Gail. Babayaran kita para ipagbuntis ang tagapagmana ko. Napailing siya bago tumayo. Napatayo rin ang lalaki. Bago pa siya makalabas ay pinigilan siya nito. Hindi ako papayag. Lumaki ako nang walang mga magulang, Lisandre. Alam mo yun. Parang pinipiga ang puso niya sa pag-iisip na mararanasan ng kaniyang anak ang naranasan niya noon. Magkakaroon naman siya ng ina kung makakapag-asawa ako. Gusto mo bang maghiganti, Andre? Nagdududang tanong niya rito. Napaayos ang tayo ang lalaki nang banggitin niya ang nickname nito nung high school. Napatitig siya sa panganitong umiigting. Fine. Ibibigay ko sa iyo ang bahay na katapat lang nung amin. Pwede mong bisitahin ang anak natin. Sa akin ang bata tuwing Sabado at Linggo. Pagdadagdag niya sa kasunduan nila. Sure. Ihanda mo ng kontrata para mapirmahan ko. Agad ay pagdedesisyon niya. Bahala na. Ang importante sa kanya sa mga oras na yon ay masolusyonan ang problema ng mga magulang niya. Habang hinahanda ni Lisandre ang kontrata, ay tahimik lang siyang nanonood dito. Lihim siyang humahanga sa kung ano na ngayon ang Lisandre na kaharap niya. Hindi niya inaasahan na ang bulakbol, makulit at mapagbirong Lisandre noon ay isa ng matagumpay na CEO ng kilalang kumpanya. Ito, anang lalaki sabay abot sa kanya ng draft contract. Hindi ko inaasahan na matapos ang ilang taon, makikita ulit kita. Ex ko noon at ngayon magiging ina na ng anak ko. Tila sarkastikong sabi ng lalaki sa kanya habang binabasa niya ang kontrata. Nang masiguro niyang hindi siya lugi sa mga terms na naroon ay pinirmahan niya yon. I will let my attorney handle this. Maigi ng legal ang usapan natin. Sabi pa ng lalaki. 2 buwan ang lumipas matapos pirmahan ni Gail ang kontrata. Nakailang balik na sila ni Lisandre sa doktor sa nakalipas na mga linggo. Hanggang sa wakas ay lumabas na ang resultang buntis siya. Hindi ipinaalam yun ni Gail sa kanyang mga magulang sa takot na magalit ang mga ito. Noon pa man ay ayaw na ng mag-asawang umampun sa kanya na nahihirapan siya, lalo na kapag para sa mga ito. Kaya ang sinabi na lang niya ay magtatrabaho siya para hindi na mag-alala mga ito. Baka po abuti ng 1 taon. Pagsisinungaling niya. Sa araw na yon ay titira na siya sa bahay ni Lisandre. Ganon? Saan ka ba tutuloy? Para naman mabisita ka namin. Anang mama niya. Huwag na po kayo mag-alala. Paiba-iba po kasi ang magiging location namin. Tatawag naman po ako lagi, kaya huwag po kayo mag-alala. Niyakap niya ang kanyang ina na naiiyak. Panahon din naman ito para makapag-explore ka, kaya naiintindihan namin. Huwag mo rin kaming alalahanin na. Kung hindi mo na kaya, palaging bukas ang bahay para sa'yo. Niyakap din naman ni Gail ang ama bago umalis. Sumisikip ang kanyang dibdib habang pinapanood ang kanyang mga magulang mula sa loob ng taxi. Hindi niya inakala na dadating ang panahon na kailangan niya muling umalis. Mabuti't narito ka na. Pagbati ni Lisandre pagdating niya sa bahay nito. Hindi niya mawari kung masaya ba ito o ano. Blanko lang ang ekspresyon ng lalaki habang tinatanaw siyang pababa ng taxi. Iwanan mo lang dyan ang mga gamit mo. Tara na. Anang lalaki sa kanya. Nilapitan ng mga lalaking naka-uniforme ang taxi na sinakyan niya at kinuha ang mga gamit niyang nasa compartment. Halos lumuwa ang mga mata niya nang makapasok sa matayog na gate. Malaki rin ang bahay nila pero hindi maikukumpara ang laki nun sa bahay ni Lisandre. Katulad yun ang pinapangarap niyang bahay noon. Sobrang lawak ng hardin at meron pang water fountain. Madaming tauhan doon na nagtutulungan para malinis ang napakalawak na mansyon. Gusto ko maging komportable ka, sabi ni Lisandre sa kanya at pinagbuksan siya nun ng pinto papasok sa bahay. Hindi niya inaasahan na mas may igaganda pa pala ang bahay. Sobrang laki ng chandelier na nakasabit sa kisame. Ang tiles ay pinagsamang shades ng brown.
Sobrang linis at makintab ang buong paligid na parang nasa palasyo siya. Nasaan ang papa mo? Tanong niya na mapansing walang ibang tao sa bahay, maliban sa kanila at sa mga kasambahay. Nasa bahay nila ni mama. Ibig sabihin, sa lang ang bahay na to? Sa akin lang. Sagot ng lalaki. Napaawang ang mga labi niya. Hindi siya makapaniwala na ito lang ang nakatira sa malaking bahay na yon. Dito ko palalakihin ang anak ko. Natin. Nakasunod lang siya sa lalaki habang tinutur siya sa bahay. Hindi pa rin siya makapaniwala na iisang tao lang ang nakatira sa malawak na bahay na yon. Sa sobrang lawak ay pwede kang mawala. Kaninang kwarto ang mga to? Tanong niya pag-akyat nila sa ikalawang palapag. Halos dikit-dikit at magkaharap lang ang mga kwarto. Guest rooms. Ang isa siguro ipaparenovate ko para gawing nursery. Ang kwarto ko? Sa kwarto ko. Ha? Sa kwarto kita matutulog. Nagsalubong ang mga kilay niya sa sinabi ng binata at napaatras. Wala sa ating usapan yun ah. Chill, Gail. 2 kama ang naroon sa kwarto ko. Hindi tayo magtatabi. Natatawang sabi ni Lisandre na ikinapahiya niya. Ba't ba kasi sa kwarto mo ko kailangan matulog? Madami naman ang guest rooms. Nabasa ko na naglilihi raw ang mga buntis na mga weirdong pagkain. Sa di inasa pagkakataon at oras. Kung sa isang kwarto lang tayo matutulog, madali lang sa iyo na mag-request ng mga kakailanganin mo. Katwiran ng lalaki. Pumasok sila sa kanilang kwarto. Yun na yata ang pinakamagandang parte ng bahay para sa kanya. Parang isang buong bahay na ang kwartong yun. 2 kama ang naroroon at hindi gaanong malayo ang agwat ng mga yon. Mayroon ding maliit na sala pero walang TV. Mga estante lang na sobrang tayog at punong-puno ng libro. Mayroong sofa na sobrang haba na pwedeng gawing tulugan at mesa na eksakto lang para sa komportableng pagbabasa. Mayroon ding ref at maliit na dining at cooking area. Parang ito yung bulong niya sa sobrang pagkamangha. Ang bahay na pinapangarap mo? Alam ko. Agad siyang napalingon kay Lisandre. Narinig pala nito ang sinabi niya. Yung bahay na mayroong fountain at malawak na hardin para maraming taong magbibigyan ng trabaho para maging tagalinis. Yung malaking chandelier na sobrang liwanag para mapakintab ang tiles na kasing kulay ng mga mata ko. At ang kwarto na kasing lawak na ng isang bahay. Yung maraming libro, sobrang dami na parang ayaw mo nang lumabas. Maliit na kusina rin para makapag-practice ka sa pagluluto na hindi napapahiya sa mga kasambahay. Abot mata ang ngiti ng lalaki habang siya naman ay halos hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Parang kinakapos siya sa hangin habang nakatitig sa mga mata ni Lisandre na parang gintong umiilaw dahil sa pagtama ng liwanag na nanggagaling sa labas ng bintana. Paano? Siyempre hindi mo alam. Humina ang boses nito. Hindi mo alam kung gaano mo ako binaliw sa mga nakalipas sa taon. Kung paano mo ako sinaktan nang iwanan mo ako nang walang paalam o kahit isang salita man lang. Napaatras si Gail nang dahan-dahang lumapit si Lisandre sa kanya. Pero ngayon, Gail, hindi ka na makakawala. Akin ka, ikaw at ang anak natin. Mahigit 2 dekada na ang nakararaan. Umiiyak ang paslit na si Gail sa harap ng puntod ng lola niyang kamamatay lang. Ito ang nagpalaki sa kanya dahil sabay na namatay ang kanyang amatina. Gail! Lumingon si Gail nang tawagin siya ng kanyang tiyo na isang abogado. Sa akin ka natitira ha. Huwag ka mag-alala, mamahalin at aalagaan ka ni Tito. Nang dumating si Gail sa bahay ng kaniyang tiyo, ay nagulat siya sa yaman nito. Maraming sasakyan ang pag-aari ng tiyo niya at kahit hindi gaanong kalaki ang bahay, ay mayroon naman yung malawak na swimming pool sa likod. Naging masaya si Gail kasama ang tiyo. Palagi itong umuuwi na may pasalubong at ramdam niya ang pagmamahal ng kaniyang tiyo. Subalit dahil sa pagkapanalo nito sa isang kaso laban sa mga sikat na personalidad, ay nakatanggap ito ng mga pagbabanta. Gail, ang pinakamamahal kong pamangkin. Yakap ng tiya niya nang ihatid siya ng abogado niyang tiyo sa bahay ng kapatid nito. Sa'yo na muna siya, Liz. Delikado siya kasama ako. Sabi ng tito niya sa kapatid.
Walang problema, Alonzo. Sagot naman ng kanyang tiyahin. Tumira si Gil kasama ng tiya Liz niya. Malambing ito dahil sa kasabikan nitong magkaroon din ng anak. Ang asawa nito ay nagtatrabaho sa malayo, kaya sa kanya ang buong atensyon nito. Akala niya ay magiging masaya na siya, pero nang malaman ng tita Liz niya na may ibang babae ang asawa nito, ay naging depress ito. Sa huli ay sa bahay ampunan ang punta niya. Wala siyang masyadong kaibigan at libro lang parati ang kaharap. Hindi rin siya palasalita at mailap sa tao, kaya yun siguro ang rason kung bakit walang gustong umampon sa kanya. Ang buong akala niya ay raw na siya tatanda at mamamatay sa bahay ampunan. Hanggang isang araw ay may mag-asawang nagkaroon ng interes sa kanya. Hindi komportable si Gil sa mga ito, lalo na nang dumating siya sa magiging bagong tahanan niya. Ang bahay ng mag-asawa ay nasa gitna ng dalawang sementeryo, kung kaya tuwing gabi ay hindi siya makatulog. Kahit ganon ay mabait naman ang mga umampon sa kanya, mapagbigay din at maalaga lalo na ang babae. Ituring mo na ang bahay na to bilang tahanan mo, pero hindi ka pwedeng pumasok sa pinakadulong kwarto na nasa taas. Maliwanag ba? Tumango siya sa mahigpit na bilin ng umampong ina. Ang kwartong tinutukoy nito ay mayroong makapal na lock. Gusto niyang usisain kung bakit bawal pumasok doon, pero ipinagwalang bahala niya na lang. Makinig ka na mabuti. Kung may kailangan ka, lumapit ka na lang sa teacher mo. Bili ng mama niya. Matapos ang ilang taon ay nakapasok siyang muli sa paaralan. May mga nagtuturo rin sa bahay ampunan, pero iba talaga kapag nasa paaralan. Masaya siya dahil nakapagsusuot na siya ng uniform at may dalang bag na may mga lamang school supplies. High school na siya at excited na rin siyang pumasok, subalit iba ang paaralan na sumalubong sa kanya. Malayo yun sa inaasahan niya. Siya yung ampun ng mga de Guzman? Naku, mangkukulam yan. Kaya siguro inampun, mukhang weirdo rin. Yun ang madalas niyang marinig sa mga kaklase. Walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Narinig niya sa mga usap-usapan sa paligid nang ang mag-asawang de Guzman ay mayayamang negosyante at yumaman daw ang mga ito dahil sa pakikipagkasundo sa demonyo. Hindi rin kasi nagpapakita sa media ang mag-asawa at ang bahay na kanilang tinitirhan ay malayo sa syudad at ang tanging kapitbahay ng mga ito ay ang mga nakalibing sa sementeryo. Parang nakukumbinsi na rin siya, lalo na nang makita niya ang mag-asawa na pumunta sa sementeryo na nakasuot ng talukbong. Pinanood niya mula sa bintana ng kanyang kwarto kung paano lumuhod ang mga ito sa harap ng simboryo na may hawak na napakalaking kandila. Sa mga oras na yon ay ginapang ng takot si Gil. Gusto niya mang umalis sa tahanang yon ay ayaw naman niyang bumalik sa ampunan. Kaya naman, nagtiis siya. Nang tumagal ay hindi na niya masyadong pinagtutuunan ng pansin ang mga kakaibang kinikilos sa mag-asawa. Dahil kahit weirdo ang mga ito, ay pinupuno naman siya ng pagmamahal. Samantala, sa eskwelahan ay hindi magkamayaw ang mga babae niyang kaklase sa transferee sa kanilang klase. Hala, ang gwapo niya! Grabe, kaso nga napakasuplado. Huwag ka na magpakwit dyan, hindi ka niya papansinin. Hindi maiwasang mapatitig ni Gil sa lalaking katabi niya. Transferee rin ito, ngunit mas nauna siya rito ng isang linggo. Guwapo ito. Makinis ang balat at mahahaba ang pilik mata. Iniiwas niya ang tingin nang iangat ng lalaki ang mga mata nito. Wala siyang kaibigan, kaya tuwing may bakante siyang oras, ay iginugugol niya ang kanyang panahon sa pagbabasa ng mga libro sa library. Palagi siyang nakapwesto sa sulok, katabi ng mga shelves dahil ayaw niyang may pumapansin sa kanya para pagchismisan lang siya. Kaklase kita, di ba? Halos mapatalon siya dahil sa kalagitnaan ng kaniyang pagbabasa ay may lumapit na lang bigla sa kanya. Oo. Nauutal na tugon niya nang makita ang gwapong transferee na kaklase niya rin. Ako nga pala si Mark. Mark Asuncion. Pagpapakilala ng lalaki at naglahad ng kamay. Nakatitig lang siya sa kamay ng lalaki at hindi alam kung anong gagawin. Kaya ibinaba na lang nito ang kamay tsaka ipinasok yon sa bulsa nito. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong pa nito
habang may tinitingnan na mga libro sa shelves. Ako? Turo niya sa sarili. Sino pa ba? Supladong sagot nito. Ako si Gel de Guzman. Anak ka ng mga de Guzman? Gulat na tanong ni Mark at napatingin sa kanya. Ampon, pagtatama niya. Kaya pala, tumango ito. Tatayo na sana siya para lumipat ng pwesto nang magsalita ang lalaki na ikinatigil niya. Fan ka ni Mitch album? Tumingin siya sa cover ng hawak niyang libro. Oo. Ako rin. Anang lalaki. Nakaramdam siya ng tuwa nang sa wakas ay nakahanap siya ng taong mahilig din sa libro. Mula noon ay naging magkaibigan sila. Nagkakasundo sila sa lahat ng bagay. Pareho silang tahimik, mahilig sa libro, at ayaw sa tao. Magkasama sila palagi sa library at nagbabasa ng mga libro para magpalipas ng oras. Tahimik at hindi sila nag-uusap habang magkasama sa silid-aklatan. Pero para kay Gil ay 1,000 interaksyon ang kanilang nagagawa. Sa bawat pag-angat nila ng tingin mula sa librong binabasa ay napapangiti sila. At sa kauna-unahang pagkakataon ay naranasan niya kung paano magkagusto sa opposite sex. Kahit saan sila pumunta ay parati silang magkasama. Parang may sarili silang mundo, kung kaya't walang ibang interesadong makipag-usap sa kanila. Nang sumunod na taon ay panibagong transferi na naman ang pinagkaguluhan sa klase nila. Hi, ako si Lisandre White, 16 years old. Mariin siyang napapikit at napatakip sa mga tenga dahil sa pagtiling ginawa ng kaniyang mga kaklase nang magpakilala ang bagong transferi. Hindi niya alam kung bakit parang mga fans na nakakita ng artista mga ito. Minabuti na lang niyang lumabas ng classroom dahil natuturete na siya sa tilian ng mga kaklase. Noon naman niya nakasalubong si Mark na masayang-masaya dahil pumasa raw ito sa 2 club na pinasukan. Wow, ang galing naman! Puri niya sa kaibigan. Ikaw, hindi ka sasali? Wag na, tinatamad ako at saka parati na akong liliban sa klase kapag may clubs. Masaya si Gil para sa kaibigan at siya ring lalaking palihim niyang ginugusto. Pero nangihinayang siya, lalo na sa mga sumunod na araw. Hindi niya na nakakasama ng lubos si Mark dahil sa mga clubs na sinalihan nito. Mag-isa siyang naglalakad, mag-isang kumakain at mag-isa ring nagpapalipas ng oras sa library, tulad na lang ng mga sandaling yun. Kaklase kita, di ba? Nagulat siya dahil pagkakuha niya ng libro sa shelf, ay may mukhang bumulaga sa kanya. Gulat ka, no? Tinawanan siya ng lalaki, kaya naman nahihiya siyang lumayo mula sa shelf para maghanap ng mapepestuhan. Hey, teka lang! Hinabol siya ng lalaki pero dire-diretso lang siyang naglakad. Anong pangalan mo? Sigil ka, di ba? Hoy! Sigaw ng lalaki nang hindi pa rin siya tumitigil sa paglalakad. Napangisi siya nang marinig ang pagsaway ng librarian sa lalaki. Nang makakita siya ng komportabling sulok, ay umupo siya sa sahig at nagsimula ng magbasa ng bagong libro. Natigil lang ang mapayapa niyang pagbabasa nang may bigla na lang umagaw ng libro. Inangat niya ang tingin at napabuga ng hangin nang makita ang lalaking humahabol sa kanya kanina. Dear John? Basa ng lalaki sa title ng librong hawak niya kanina. Napairap siya bago tumayo at lumayo na mula sa lalaki. Teka, hindi mo man lang ba kukunin ang libro mo? Pahabol nito sa kanya. Ba't mag-aabala pa ako? Libo-libang librong nandito. Supladang tugon niya at natigilan sa paglalakad nang harangan siya ng lalaki. Ibig sabihin, walang halaga sa iyong librong to? Hindi mo man lang ipaglalaban? Napataas ang kilay ni Gil sa tanong ng lalaki. Ang library ay para sa lahat. Hindi ko pag-aari ang alinman sa mga librong nandito. Nakayuko siya at ayaw tumingin sa mukha ng lalaki dahil sa ilang. Tumalikod siya para umalis na, pero muli siyang hinarang nito. Ako nga pala si Lisandre. Pagpapakilala nito, sabay lahad ng librong kinuha. Salamat. Tugon niya at mabilis na tinalikuran ng lalaki. Habang nasa klase kinahapunan, ay napatingin siya sa katabing upuan nang marinig ang paggalaw nun.
Akala niya'y nakabalik na si Mark matapos itong mapatawag sa SSG office. Pero napakunot ang kanyang noo nang makitang si Lisandre yon. Ano ang ginagawa mo? Nagtatakang tanong niya habang pinapanood si Lisandre na binubuhat ang upuan papalapit sa kanya. Tatabi, nakangusong sagot nito. Bahagyang nataranta siya at napatingin sa harap. Binalot siya ng kabatakot nang makita ang mga kaklasing nakatitig sa kanya. Noon ay parang hindi siya nag-exist, pero ngayon ay nasa kanya at sa katabi niya ang atensyon ng lahat. Bumalik ka na sa upuan mo. Pabulong na saway niya rito pero ngumisi lang ito sa kanya. Bakit? Bawal ba? Lahat ng upuan dito ay para sa lahat. Hindi mo naman sila pag-aari, hindi ba? Balik tanong nito. Naiinis na tumayo siya para sana lumipat ang upuan, pero hinila siya ni Lisandre paupo. Sinubukan niyang pumiglas para makalipat, pero huli na't nakapasok na ang teacher sa silid. Para sa bago niyong project, kailangan niyo maghanap ng partner. Akin ka. Ha? Gulat na tanong niya nang bigla na lang magsalita ang katabi. Ikaw ang kasama ko kako sa project. Ha? Si Mark ang parati kong kasama. Iba na ngayon, ako nang kasama mo. Nagtatakang tinitigan niya si Lisandre. Sir! Itinas pa nito ang kamay. Yes, Mr. White. Paano pang wala rito ngayon? Kailangan nilang gawin ng mag-isa dahil kukunin ko ngayon ang pangalan niyo. Napasimangot siya nang makita ang nakalulokong ngisi ni Lisandre. Napabuntong hininga siya at wala nang magawa dahil walang iba sa klase ang gustong makapareha siya. Ako na magsusulat. Sabi niya habang nakaupo silang dalawa ni Lisandre sa mga benches para gumawa ng kanilang proyekto. Habang naghihintay sa lalaki na matapos ang pagre-research nito, ay napatingin siya sa paligid. At sa di kalayuan ay nakita niya si Mark kasama ang mga clubmates nito. Gusto mo? Ha? Napatingin siya kay Lisandre nang magsalita ito. Gusto mo yung kaibigan mo, no? Namula siya at hindi makapagsalita na ikinatawa ng lalaki. Ba't hindi ka pa umaamin? Pinagsasabi mo. Nauutal niyang tugon. Napakahalata mo, alam mo ba yon? Paki mo naman. Umiwas ang tingin si Gail at nagsulat ng kung ano-ano sa papel para lang hindi mailang. Gusto mo ba tulungan kita? Natigilan siya. Tutulungan mo ako kay Mark? Namilog ang mga mata niya sa pinaghalong tuwa at gulat. Oo, magaling ako sa mga ganyan. Tutulungan kitang magustuhan niya. Tulad ng pagkagusto mo sa kanya. Hindi niya maikakaila na naeengganyo siya sa alok ni Lisandre. Pero may nagsasabi sa kanya na hindi mapagkakatiwalaan ng lalaki. Hindi niya pa ito gaano kakilala. At base sa usapang narinig niya, mahilig itong magbulakbol at manloko ng mga babae. Ba't mo naman ako tutulungan? Anong kapalit? Kinabahan siya nang umisi ang kanyang kausap. Gala tayo. Napatas ang kilay niya. Gala saan at bakit? Kailan? Sunod-sunod niyang tanong. Next week. Tanging sagot ng lalaki. Paano ko naman malalaman kung tutupad ka nga sa usapan? Dagdag tanong niya rito. Magtiwala ka lang, okay? Kinabukasan ay nagtatakang sinundan ni Gail ng tingin si Lisandre na nakangisi habang naglalakad papunta sa dati nitong inuupuan. Maya-maya pa ay may pumasok muli sa kanilang silid at lubos na natuwa siya nang makitang si Mark yun. Pasensya na kung di tayo nagkakasama sa mga nakalipas na araw. Bungad ni Mark sa kanya. Wala yun, naintindihan ko naman. Akala niya ay tapos na si Mark sa mga commitment nito sa school clubs. Subalit pagkatapos ng klase, ay agad ulit itong nawala na ikinalungkot niya. Sumali ka kaya sa club na sinasalihan ni Mark? Suhestyon ni Lisandre nang bigla na lang itong tumabi sa kanya. Wala naman akong alam sa mga ganyan. Mahilig ka magbasa ng libro, di ba? Di baka kaya mo ring maging literary writer? Sa mga narinig ko, kulang sa writers ang publication ngayon. Hindi talaga ako magaling sa pagsusulat. Nakayukong sagot niya. Anong ginagawa mo? Nataranta at naguluhan si Gail dahil bigla na lang inagaw ng lalaki ang kanyang bag
at binuksan yun. "Heto," sabi nito sabay lapag ng papel at ballpen sa mesa. "Anong gagawin mo?" tanong niya. "Magsulat ka kung anong nararamdaman mo para kay Mark. Tulaman yan o kung ano. Basta sumulat ka na mula sa puso mo." Napalunok siya ng mapagtantong seryosong lalaki. "Huwag kang tumingin!" Saway niya nang mapansing nakatingin ito habang nagsusulat siya. "Hindi ko maiwasan. Ang ganda mong panoorin tuwing nagsasalubong ang mga kilay mo kapag nag-iisip ka na malalim." Mas lalo siyang nailang sa sinabi nito, kaya tumayo siya at lumipat ng mesa. Hindi sumunod si Lysander sa kanya, kaya malaya niyang natapos ang ginagawa. "Teka, akin na nga yan!" Sinubukan niyang agawin ang papel na hinablot ni Lysandre, pero masyadong mataas ito, kaya kahit anong pagtalon ang kanyang gawin ay walang kwenta. "Kalma lang, hindi ko naman babasahin." Natatawang wika nito at tinupi ang papel bago inilagay sa bulsa. Ano naman ang gagawin mo?" "Ibibigay ko sa kanya." "Ano?" Sinubukan niyang agawin ulit ang papel dahil sa takot na baka ibigay nga nito ang tulang ginawa para kay Mark. "May pangalan mo ba to?" tanong ng lalaki. "Wala." "Di huwag ka mag-alala kung ganun. Ilalagay ko to sa locker niya at hindi niya malalamang ikaw nagsulat." Tahimik lang si Gil at hindi inaming gusto niya ang ideyang yun ng lalaki. Kinabukasan ay hinila naman siya ni Lysandre patungo sa opisina ng school publication. "Sumali ka na." Tatanggi pa sana siya nang naitulak na siya ni Lysandre papasok sa office ng school publication. "Hello, may interes ka bang sumali?" Natameme na siya at walang nagawa nang dumugin siya ng mga members doon. Kahit ayaw niya ay napilitan siyang sumali sa school publication. "Oy, sumali ka raw?" Nakangiting bungad ni Mark sa kanya pagpasok nito sa classroom. "Nakita ko ang pangalan mo kahapon. Grabe, akala ko ba ayaw mo?" Tinukso siya nito at masaya siya dahil mukhang hindi niya pagsisisihan ang desisyong ginawa. Naging literary writer siya ng publication at si Mark naman ang illustrator, kaya parati sila magkasama. Parati rin silang tinutukso sa loob ng publication at power club couple pa ang tawag sa kanila. Hindi niya mailarawan ang galak at tuwang nararamdaman. Parang nakahanap siya ng tahanan sa loob ng paaralan, natanggap siya. Walang pakialam ang mga club members na kilala siyang ampon ng mag-asawang de Guzman, na ayon sa usap-usapan ay mga mangkukulam. Makalipas ang ilang linggo ay nilapitan siya ni Lysandre. "Yung pinag-usapan natin," paalala nito sa kanya habang naglalakad siya sa parking lot. "Bukas na ba yun?" "Nakasama mo lang si Mark mo. Nakalimutan mo na agad ang kasunduan natin." Sarkastikong natawa ang lalaki. "Sige, saan ba tayo magkikita?" "Susunduin kita sa bahay mo." Namilog ang mga mata niya. Walang sino man ang nakakapasok sa kanto patungo sa bahay nila. Wala pa siyang nakitang sasakyan na dumaan doon dahil ang sementeryo sa tabi ng kanilang bahay ay abandonado. Alam mo ba kung saan ako nakatira?" "Sa residence sa mga de Guzman? Sino ba naman ang hindi nakakaalam?" Masungit na tugon ng lalaki. "At gusto mo pa rin akong sunduin?" Hindi umimik ang lalaki. Hindi niya mapaniwalaan si Lysandre. Takot nga ang mga estudyante na lumapit sa kanya. Pero ang lalaking kaharap niya ay may gana pang sunduin siya sa bahay na kung tawagin ang karamihan ay lungga ng mga mangkukulam. Kinabukasan ay dali-daling bumaba siya nang malakas siyang tinawag ng kanyang ina. "Bakit po?" Nilapitan niya ang ina na ngayon ay nasa bukana ng kanilang pinto na parang may kinakausap sa gate. "May date ka ngayon?" Hinarap siya ng mama niya. "Po?" Naguguluhang tanong niya at lumapit sa pinto para tingnan kung sino ang kausap ng ina. Namilog ang kanyang mga mata nang makita si Lysandre sa labas ng gate. Nakakross ang mga braso habang nakasandal sa pinto ng sasakyan. "Hala, good morning." Nataranta siya nang makalimutan na may kasunduan pala sila nito kahapon. "May usapan pala tayo no, nakalimutan ko." "Sa palagay ko nga." Nakasimangot ang sagot ng lalaki habang pinagmamasdan ang kanyang suot.
Kumaripas siya ng takbo paakyat nang mapagtantong nakasuot pa pala siya ng kanyang pajamas. Matapos niyang maligo at magbihis ay bumaba na siya. Nagulat siya nang makitang pinapapasok si Lisandre sa loob ng bahay. Nakaupo ito ngayon sa sala habang kausap ang mama niya. Ma, alis na po kami. Paalam niya rito. Mag-enjoy kayo sa date niyo. Hindi po kami magde-date. Sige po, tita. Salamat po sa pagpayag niyo. Ihatid ko po mamaya si Gil ng ligtas. Imbis ay sambit na lalaki. Pagpasok sa sasakyan ay hindi inaasahan ni Gil na may kasama pala silang driver. Kaya naman magkatabi sila ng upo sa likod. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Gagala. Tipid na sagot ni Lisandre at lumabas na nang tumigil sa wakas ang sasakyan sa kanilang pupuntahan. Anong meron dito? Tanong niya at napatakip sa kanya mga tenga dahil sa hiyawan at malakas na tugtog sa hindi kalayuan. Concert, tara na! Bigla siyang hinila ng lalaki papalapit sa ingay at nakitang may mga bandang kumakanta sa taas ng stage. Sa unang pagkakataon ay ngayon lang nakakita si Gil ng ganong karaming umpukan ng tao. Nakipagsiksikan sila sa mga tao hanggang sa napadpad sila sa unahan, kung saan kitang-kita ang mga banda. Tinakpan niya ulit ang mga tenga dahil hindi siya sanay sa ingay. Tumingin siya kay Lisandre na ngayon ay tumatalon-talon habang nakikisabay sa pagkanta. Nakatitig lang siya sa lalaki at hindi niya maiwasang mamangha. Nang unti-unti ay biglang bumagal ang takbo ng oras. Nakangiti ng sobrang lapad ng lalaki at ang buhok nito ay bahagyang tumatama sa mga mata nito habang tumatalon. Nakakulong ka palagi sa library eh. Tumigil ang lalaki sa pagtalon at lumapit sa kanya. Napasinghap siya nang hawakan nito ang kanyang mga kamay na nakatakip sa mga tenga para ibaba yun. Musika ito, hindi ingay. Pakinggan mo na mabuti. Ginawa niya ang sinabi nito at napatingin siya dahil tama ito. Bukod doon ay ipinasyal siya nito sa amusement park, sa arcade at sa sports complex. Mga lugar kung saan sobrang ingay, ngunit masaya. Ba't ito lang ang gusto mong kapalit? Nagtatakang tanong niya rito. Anong ito lang? Malaking bagay na to para sa akin. Nakakagala ka naman na ibang kasama mo ah. Pero iba kapag ikaw, Gil, natutuwa akong kasama ka. Dahil ba tahimik ako? Ayaw mo sa mga babaeng panay-tili? Hindi. Gusto kong kasama kita kasi, ewan ko, basta natutuwa ako makasama ka. Hindi ko mapaliwanag kung bakit. Pagbalik sa eskwela ay palaging nakakasama ni Gil si Mark sa library. Hindi lang para magbasa sila ng libro, kundi para gumawa ng mga proyekto na kanilang sinalihang club. Kapag uwian naman ay si Lisandre ang kasama niya. Ipinapasyal siya ng lalaki sa mga lugar na hindi niya pa napupuntahan bago ihahatid sa kanilang bahay. Ano kayang naiisip niya tuwing nababasa niya mga sulat ko? Tanong niya kay Lisandre nang may abot ang ginawang sulat para kay Mark. Di, kinikilig. Nakangusong sagot nito bago inilagay sa bulsang sulat. Ba't mo ba siya gusto? Tanong nito kapag uwan. Kasi tahimik siya at saka naiintindihan niya ako. Hindi kaya gusto mo lang siyang kasama? Parang ako, gusto kita makasama, pero hindi talaga kita gusto gaya ng iniisip mo. Natahimik siya dahil parang may punto ang sinabi ng kausap. Kaya naman hindi niya maiwasang magduda sa sariling damdamin. Kinabukasan sa library ay naisipan niyang tanungin si Mark. Ikaw, may crush ka? Tanong ni Gil sa lalaki. Wala eh. Tipid nitong sagot. Pero may nagkakakrush na sa'yo? Oo, marami. Pagmamalaki nito habang nasa iginuguhit ang tingin. Kaya pala maraming sulat ang nasa locker mo eh. Panlukso niya rito. Kahit ang totoo ay gusto lang niya na malaman kung ano ang iniisip ni Mark sa mga sulat na natatanggap. Anong sulat? Yung sulat sa locker mo. May nakita kasi akong naglagay ng papel sa locker mo. Wala naman ako natatanggap na sulat. Baka nagkamali ka lang at ibang locker yung nakita mo.
Bigla siyang nagsuspetsa. Hindi niya alam kung naglihim ba si Mark sa kanya o niloloko lang siya ni Lisandre. Kaya naman kinabukasan ay nilapitan niya si Lisandre para magpaabot ng sulat. Palihim na sinundan niya ito para malaman ang totoo. Nakapamulsang lalaki habang naglalakad patungo sa hallway, kung saan naroroon ang mga lockers. Nagulat siya nang lampasan lang ni Lisandre ang locker ni Mark. Niloloko mo lang ako! Pagkumpronta niya kay Lisandre nang makitang hinihintay siya nito sa parking lot para ihatid. Pinagsasabi mo, anong nahigop mo? Kunot ang noong tanong nito. Nakita kita! Hindi mo nilagay sa locker ni Mark ang sulat! Sigaw niya at hinampas ito. Saan mo inilalagay ang mga sulat ko, kung ganon? Tinatapon ko. Bali walang sagot nito, saka nakaiwas ang tingin. Mas lalo siyang nainis sa narinig. Ayaw na kita makausap simula ngayon. Akala ko iba ka sa kanila. Pinatunayan mo sa akin na mali pala ako. Nakakuyom ang mga palad na sabi niya habang nakayuko bago nilagpasan ng lalaki. Ilang araw na nakakasalubong ni Gil si Lisandre pero hindi niya ito pinapansin. Na parang hindi ito nag-exist. Oy, ayos ka lang? Pukaw ni Mark sa kanyang atensyon nang mahuli siyang nakatulala. Oo, ayos lang. Sa totoo lang ay parang may kulang sa buhay niya. Kasama niya si Mark pero may ibang hinahanap ang kanyang puso. Parang may butas doon na kailangan punan. Nung gumabi ay hindi siya makatulog, kaya nagbasa siya ng libro. Nagbabaka sakaling dalawin siya ng antok pero iba ang dumalaw sa kanya. Ano ang ginagawa mo rito? Sisigaw pa sana siya pero agad na tinakpan ni Lisandre ang kanyang bibig. Huwag kang sumigaw. Pabulong na saway ng lalaki. Tinakpan pa ng siraulong lalaki ang bibig niya. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Tanong niya nang alisin nito ang kamay sa bibig niya. Gusto ko lang na humingi ng tawad sa'yo. Nang sinabi mong ayaw mo na ako makausap, hindi ako natakot pero nang totohanin mo, hindi ko matiis. Hindi ko kayang hindi tayo nag-uusap. Hindi ko kayang malayo ka sa akin. Kasi gusto kita, Gil. Gustong gusto. Hindi alam ni Gil kung ano ang mararamdaman sa mga oras na yon. Nagtataka siya at sobrang lakas ng pagkabog ng puso niya habang nakatitig sa lalaki. Ito ang mga sulat. Pagpapakita nito sa mga sulat na nakatali. Ang sabi mo, tinapon mo. Hindi, itinago ko. Bakit? Tanong niya. Kasi gusto kita. At hindi ko ibinibigay kay Mark ang mga yon dahil naiinggit ako. Binabasa ko ang mga sulat mo habang ini-imagine na para sa akin ang mga yon. At habang binabasa ko ang mga sulat mo, mas naiinggit ako lalo kay Mark. Hinihiling ko na sana ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Na sana ako na lang. Napakurap siya sa pag-amin nito. Hindi siya makapaniwala na mayroong lalaking magkakagusto sa kanya. Pigil ang kanyang hininga habang nakatitig dito. Namumula ang mukha nito habang binabalot sila ng katahimikan. Alis na nga ako. Supladong sabi ni Lisandre nang hindi pa rin siya nagsasalita. Nang makalapit na ito sa bintana ay parang may sariling utak ang katawan niya. Naramdaman na lang niyang niyakap niya si Lisandre para pigilan ang pag-alis nito. Gail, huwag ka munang humarap. Pakinggan mo muna ako. Nakapikit na sabi niya habang yakap-yakap si Lisandre mula sa likuran. Ewan ko ba pero sa mga araw na hindi kita pinapansin, nalulungkot ako. Akala ko si Mark talagang gusto ko. Pero habang kasama ko siya, hindi ko maiwasang manabik na makasama ka. Nakapikit pa rin siya hanggang sa hinawakan ni Lisandre ang kaniyang mga kamay na nakapulupot sa tiyan nito. Hindi kita sasaktan, Gil. Mamahalin kita sa paraan na alam ko. Malambing na sabi nito at sapat na yun. Sapat na yun para ipagkatiwala niya rito ang puso niya. Naging magkasintahan sina Gil at Lisandre pero walang nakakaalam maliban na lang sa mga magulang ni Gil. Pinayagan sila ng mga magulang niya dahil graduating na naman daw sila ng high school.
Ngunit kailangan pa rin nilang maging responsable at huwag gumawa ng mga bagay na pagsisihan nila. Pinagsabihan siya ni Mark na lumayo sa lalaki dahil babaero ito, pero hindi siya sumangayon, kaya naman nagalit ang kaibigan niya at hindi na siya pinapansin ito. Andre! Malapad ang ngiti niya habang tumatakbo papunta sa nobyo na naghihintay sa kanya sa bukana ng library. Malapit na ang exam nila at napagkasunduan nila na mag-review buong maghapon sa library. Andre, magre-review tayo eh. Saway niya rito dahil nakatitig lang ito sa kanya na parang hindi nakikinig. Ngumuso ang lalaki bilang tugon bago nito kinuha ang kamay niya at pinaglaruan. Anong bahay ang gusto mo, Gail? Tanong pa nito. Hindi ba ay ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang nalalapit na exam? Pambabara niya. Oo, pero gusto ko munang malaman ang sagot mo. Sumandal siya sa kinauupuan habang nag-iisip ng isasagot. Nakatitig siya sa mga mata ni Lisandre at napangiti ng may maisip. May malaking chandelier sa sala. Yun ang gusto ko. Tapos kapag binuksan mo, ire-reflect niya ang brown na tiles. Kikinang yun. Gaya ng mga mata mo. Yun lang? Tanong ng lalaki. Tapos gusto ko, malapad ang garden sa harap ng bahay. Sobrang lapad kasi gusto kong marami ang kasambahay para marami ang mabibigyan ng trabaho. Ano pa? Pagpasok mo sa gate, gusto ko may fountain na bubungad sa akin. Sa kwarto mo, anong pangarap mong kwarto? Tanong pa rin ng lalaki. Okay naman ang kwarto ko ngayon, komportable naman ako. Ang pangarap mong kwarto, Gail? Yung kasing laki ng bahay tapos libro, maraming libro, na kahit buong taon ako makulong sa loob, ayos lang. Tapos syempre, kung magkukulong ako sa kwarto, dapat may kusina rin. Marunong ka bang magluto? Hindi, pero since nasa kwarto ko lang naman ang kusina, mapag-aaralan ko ang pagluluto nang hindi napapahiya sa mga kasambahay. Tumawa si Lisandre sa sagot niya. Bakit ba? Nagtatanong ito kaya kahit alam niyang imposible o ang mga idea niya, ay sasabihin na niya. Mangangarap na lang siya. Titipirin pa ba niya? Ikaw, anong pangarap mong bahay? Si Gail naman ang nagtanong. Kung ano ang pangarap mo, yun din ang pangarap ko. Ilang buwang tahimik ang relasyon nila ni Lisandre nang bigla ay kinausap siya ng mga magulang. Gail, kailangan ka namin makausap. Kinabahan siya sa tono ng ama. Bakit po? Aalis tayo sa susunod na linggo. Pupunta tayo ng Netherlands. May natanggap kaming business offer doon, kaya kailangan natin pumunta. Ilang araw po tayo ron? Baka abutin tayo ng taon doon. O kung saswertehin, doon na tayo titira habang buhay. Namilog ang mga mata niya sa narinig. Ano po? Oo, kasi sa business offer na natanggap namin ng papa mo, kailangan ng training. Maaari rin daw tayo mag-apply ng residency roon sa pagtagal. Hindi maiwasan ni Gail na malungkot sa narinig. Kung si Lisandre ang inaalala mo, anak, huwag ka mag-alala. Ang bata niyo pa pareho. Marami pang magbabago sa mga gusto at hilig niyo. Tsaka, hindi naman kayo ganong kaseryoso, hindi ba? Tipid na ngumiti siya. Opo, tama nga po kayo. Tatalikod na sana siya para umakyat sa kanyang kwarto nang may naisip. Ma, pa, may tiwala po ba kayo sa akin? Oo naman, hindi ka namin itinuring na ampon. Mahal na mahal ka kaya namin at nagtitiwala kami sa'yo. Anang kanyang ama. Kung ganon, maaari ko bang malaman kung ano ang nasa loob ng kwartong pinagbabawal niyong puntahan ko? Nagkatinginan ng ama't ina niya bago siya pinasunod ng mga ito sa salid. Laglag ang panga niya pagpasok sa kwarto na punong-puno ng lock. Ang kwarto ay parang kwarto ng bata. May mga laruan doon tsaka crib at duyan. Nalaman niya na nakunan pala noon ang kanyang ina. At dahil sa pangungulila, ay naisipan ng mga itong magampon. Ang rason din kung bakit nagsisindi ng napakalaking kandila ang kanyang mga magulang ay para magbigay respeto sa mga namatay na nalimutan na ng mga pamilya ng mga ito.
Tungkol naman sa bahay naman nilang napapagitnaan ng dalawang sementeryo, ay dahil yun lang daw ang pinakamura na lupain sa panahon ng mga magulang ng mama niya. Ganun pala yun? Aniya. Oo, pasensya na kung hindi namin sinabi sa iyo ang totoo. Anang mama niya. Ayos lang po pero sana, ipangako niyo na hindi na po kayo maglilihim sa susunod. Dahil sa ipinakitang kabutihan ng mga umampon sa kanya, ay pinag-isipan niya ang gagawin tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Lisandre. Hindi niya maaaring sabihin dito ang totoo dahil sigurado siyang mamimilit ang lalaki na magkaroon sila ng LDR. Hanggang sa araw ng pag-alis niya ay hindi sigurado sa dapat gawin. Kaya nagpadala na lang siya ng break-up message kay Lisandre. Ang sabi niya lang ay huwag na siya nitong hintayin at makahahanap din ito ng ibang babaeng deserving sa pagmamahal nito. Umalis siya nang hindi nagpapaalam sa lalaki o kahit kay Mark. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Lisandre, ngunit dahil sa kaduwagan niya, ay binlock niya ang numero nito. Sa kasalukuyan. May gusto ka ba kainin? Tanong ni Lisandre kay Gil nang gumabi na at handa na sana siyang matulog. Ayos lang ako. Sagot niya habang nakapikit. Nakahiga siya at nakatalikod kay Lisandre. Gail? Tawag ng lalaki sa kanya. Ano? Bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan? Tanong nito sa mahina at nasasaktang boses. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang unan. Napalunok siya nang makaramdam ng pagbabara sa lalamunan. Alam mo bang hindi ako makatulog noon? Nangiwan mo ako? Ilang buwan at gabi ang lumipas, hanggang sa naging taon. Tapos sinisip ko pa rin kung minahal mo ba talaga ako. Kung naging parte ba ako ng buhay mo. Kasi sa tingin ko ay hindi. Ang bilis lang para sa'yo na bitiwan ako. Mahinahon ang boses ni Lisandre, pero bumaon sa dibdib niya ang mga salitang narinig. Napakagat siya ng labi at napatakip sa kanyang bibig, habang pinipigilan ang sarili na marinig ng lalaki na siya ay umiiyak. Akala ko makakahanap ako ng iba. Kasi ang bata pa natin noon, pero nagkamali ako. Ikaw lang ang hinahanap ko sa mga babaeng nakikilala ko. Hindi mo alam kung gaano mo ako binaliw. Napasinghot si Lisandre at doon niya napagtanto na umiiyak na rin palang lalaki. Gusto ko marinig ang katotohanan, Gil. Gusto man niya magsalita ay hindi niya kaya dahil sa paninikip ng kanyang dibdib. Napahikbi siya nang hindi na talaga niya napigilan. Bakit ka umiiyak? Ako ang naiwan, hindi ba? Tanong ng lalaki. Hindi ko gustong iwan ka. Aniya sa pagitan ng paghagulhol. Sumama ako sa mga de Guzman papuntang Netherlands. Bakit hindi ka nagpaalam? Kasi naduwag ako. Patuloy siya sa pagiyak habang si Lisandre ay nananatiling tahimik. Huminto lang siya sa pagiyak nang maramdaman ang paglubog ng kama sa kabilang dulo. Napasingot siya at nagpunas ng luha nang maramdaman ang init ng katawan ni Lisandre sa kanyang tabi. Yun lang? Dahil lang sa naduwag ka? Bata pa tayo nun. Marami pa tayong kailangang maranasan at saka hindi pa naman ako sigurado kung talagang gusto mo ako. Given your reputation. Malakas na tumawa si Lisandre. Kinabahan siya dahil sa paraan ng pagtawa ng lalaki. Hindi yun nakakatuwa. Bagkus ay nakakakilabot. Maya-maya pa ay nagmura ito. Mahal kita, Gail! Napapikit siya at nagpatuloy sa pagdaloy ang kanyang mga luha sa sigaw ni Lisandre. Sobrang mahal kita at pagkatapos ng ilang taon, ito lang ang paliwanag na naghihintay sa akin? God! I'm sorry! Hagulhol niya habang hinahabol ang kanyang hininga. Nagmura na naman ito at napasinghap siya nang maramdaman ang baraso nito na pumulupot sa kanyang bewang. Ang hirap magalit sa'yo. Malambing na bulong nito. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa sakit na naidulot ko. Aniya rito. Yun ba talagang gusto mo? Ang bumawi?
Tanong ng lalaki. Tumango siya bilang tugon. Pakasalan mo ko. 4 months later. Cucumber, yung payat pero mahaba. Nguso ni Gail. 5 buwan na siyang buntis. Kung ano-anong pagkain na lang ang pumapasok sa isip niya at agad siyang nagugutom bawat oras. Yun lang ba? Tanong ni Lisandre bago kinuha ang susi ng sasakyan para bumili ng cucumber. Tsaka peanut butter. Sige, babalik agad ako. Hindi maiwasang mapangiti ni Gail habang tinatanaw ang pag-alis ni Lisandre. Nag-leave ito sa trabaho para personal siyang maasikaso. Parang bumabalik ang mga alaala noon at parang walang pinagbago ang lalaki. Makulit pa rin ito at malambing. Napagdesisyonan din nilang dalawa na magpakasal kapag nakapanganak na siya dahil comatose pa rin ang ina ni Lisandre at hindi pa alam ng mga magulang niya ang pagbubuntis niya. Hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag yun sa mga magulang niya. Seryoso? Ako ang buntis eh. Ako dapat ang sumusuka. Reklamo niya nang masuka si Lisandre matapos siya nitong panoorin na kumakain ng cucumber na isinasawsaw sa peanut butter. Yan ba talaga ang gustong kainin ng baby? Namumutlang tanong ng lalaki. Gusto ko rin. Aangal ka? Napaka-okay nito. Hindi. Iling ng lalaki bago tumalikod at umakyat na sa itaas. Kinabukasan ay nagtaka siya nang maagang gumising ang lalaki at nagayos. May pupuntahan ka? Tanong niya rito. Nagka-problema sa opisina. Huwag ka mag-alala at mabilis lang ako. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ako. Hinalikan siya nito sa labi bago tuluyang umalis. Narinig niya ang pag-alis ng kotse ng lalaki. Pero nananatili pa rin siyang nakatayo roon at nakahawak sa kanyang mga labi. May gusto po ba kayong kainin, ma'am? Untag ng isang kasambahay sa kanya. Wala pero may gusto akong puntahan, Ray. Naiinip siya. Madaming ang libro sa kanilang kwarto pero mabilis agad na sumasakit ang leeg niya at likod sa pagbabasa dahil sa pagbubuntis. Sasamahan ko po kayo, ma'am. No, ihatid mo lang ako at ako na ang bahala. Kailangan po talaga na samahan kita, ma'am. Baka pagalitin ako ni sir. Ako ang bahala kay Sir Murray. Ihatid mo na lang ako sa mall. Wala naman akong bibilhin. Mag-iikot lang ako. Pero, ma'am, please, Ray. Tumili siya sa sobrang tuwa nang bumuntong hininga si Ray. Senyales yun ang pagsuko nito. Maghihintay na lang po ako rito, ma'am. Anito na nasa parking lot na sila ng isang mall. Laking tuwa niya dahil nagawa niya ang kanyang gusto. Nag-window shopping siya hanggang sa matigil siya sa isang shop na nagbebenta ng mga damit para sa baby. Hindi niya napigilan ang sarili at agad siyang pumasok. Nagsisisi siya at hindi siya nagdala ng kanyang wallet. Sabik siyang mamili ng mga gamit para sa baby boy nila ni Lisandre. Gusto kasi ni Lisandre na patapusin muna ang renovation sa nursery room bago sila mamili. Gail? Nabuhayan siya nang marinig ang boses ni Lisandre. Pero pagkalingon niya ay ibang taong nabungaran. Mark? Ala, ikaw nga! Lumapit siya sa dating kaibigan at napatakip sa kanyang bibig dahil hindi niya talaga inaasahan na makikita niya ito. Ilang taon din ang lumipas. Anang lalaki. Oo nga, tungkol pala sa pag-alis ko noon, pasensya na at hindi ako nakapagpaalam. Ano ka ba? Tapos na yun, no? May bibilhin ka ba? Tanong niya rito. Nagpagupit lang ako at nakita kita rito kaya pumasok ako. Bibili ka ng baby clothes? Ah, hindi. Tumitingin lang. Kaya pala ang blooming mo. Ilang buwan na ba? 5 buwan na. Sagot niya sa kanapahawak sa maumbok niyang tiyan. Bilhan natin ang mga damit ang baby mo. Ha? Naku, wag na. Future ninong ako, Gail. Huwag ka nang umangal. Sige na, I insist. Namili sila ng mga damit para sa baby at habang ginagawa yon ay nagkwentuhan sila. Isang matagumpay na architect na ngayon si Mark at tinukso niya ito dahil noon sinabi nito na ayaw nitong mag-arkitekto. Ikaw nga sabi mo hindi ka sasali sa club noon tapos palihim pala nagpalista. Tawa lang ang naitugon ni Gail
Ayaw niyang sabihin ang rason kung bakit siya sumali sa publication noon. Hatid na kita. Naghihintay ang driver ko sa labas eh. Ipadala mo na lang ang mga gamit mo. Yayain sana kitang magmeryenda kahit saglit. Pinagbigyan niya ang alok ng kaibigan dahil matagal na nung huli niya itong makita. Sinamahan siya ni Mark na ihatid ang mga paper bags sa driver na naghihintay sa kanya. Pinauwi niya ang driver bago muling bumalik sa loob ng mall. Sa isang pastry shop nila na piling kumain. Masaya talaga ako na nagkita tayo muli, Gail. Nang umalis ka, bumabaho ang hininga ko kasi wala akong makausap. Pabirong sabi ng kaibigan niya. Sobrang suplado mo kasi, kaya takot yung mga kaklase natin noon na lumapit sa'yo. Anyway, narinig ko ang nangyari sa kumpanya niyo. Totoo ba ang usap-usapan na na-scam ang pamilya mo? Oo, kaya kami umalis noon kasi may natanggap si Papa na business offer / project sa Netherlands. Ilang taon kami roon para sa training nila ni Mom. Tapos ang ending, wala palang funds ang project. Kamusta kayo ngayon? Actually, unti-unti nang bumabangon muli ang kumpanya, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sabi niya dahil ginawa na yun ang paraan ni Lisandre, gaya ng kanilang pinagkasunduan. Mabuti naman kung ganon. May tanong nga pala ako. Kasal ka na? Nagtataka lang kasi ako, wala kang suot na singsing. Bigla ay tanong ni Mark. Hindi, ikakasal pa lang. Kanino? Bago siya makasagot ay napalingon siya nang bumukas ang pinto ng shop. Napaawang ang kanyang mga bibig nang makita si Lisandre na naglalakad papunta sa mesa nila. Lisandre, tapos ka na sa trabaho? Tanong niya rito. Katatapos lang. Malamig na tugon nito. Si Mark nga pala, nagkita kami. Aniya rito. Alam ko. Pabalang nitong sagot nang hindi binabalingan ng tingin si Mark. Nagtaka siya sa inaasta ng lalaki. Let's go. Anito at hinawakan ang braso niya. Nag-uusap pa kami. Pumagit na si Mark at hinablot ang kamay ni Lisandre na nakahawak sa braso niya. Hindi pa pala kayo tapos? Sarkastikong saad ni Lisandre at taas noong lumapit kay Mark. Nataranta si Gail sa nangyayari kaya nilapitan niya si Lisandre para awatin. So, ikaw palang ama ng dinadala niya? Ani Mark kay Lisandre. Bakit? May problema ba? Wala naman. Congrats, pre. Gail, mauna na ako. At baka mapatay na ako nitong boyfriend mo. See you next time. Paalam ni Mark at tinapik si Lisandre sa balikat bago umalis. Bakit mo pinauwi si Ray na hindi ka kasama? Singhal ni Lisandre sa kanya habang naglalakad sila papunta sa kotse nito. Ilang taon kami hindi nagkita at siya lang ang naging kaibigan ko noon. Ikaw ba? Ba't ganun na lang ang inasta mo? Nag-alala lang ako kasi buntis ka at medyo maulan ang panahon. Baka madulas ka o ano. Napanguso siya habang pinipigilan ang pagngiti at ipinulupot ang mga braso sa braso ni Lisandre habang naglalakad sila. Uwe, totoo ba? Tukso niya rito. Ang cute mong magalit, alam mo ba yun? Sa totoo lang, nagsiselos ako. Gusto mo siya noon, at ako lang ang tagabot ng sulat mo. Baka ma-realize ni Mark na gusto ka rin pala niya. Natawa siya at kinurot ang lalaki dahil sa panggigil. Paano pa ako magugustuhan nun? Kita niyo namang buntis ako. Kaya nga, mas gumanda ka lalo ngayon na buntis ka. Kaya ayaw ko lumalabas ka ng bahay eh. Seloso mo naman, pero hindi ka dapat mag-alala. Ikaw lang naman ang mahal ko eh. Kainis, ang hirap magalit. Buntong hininga ni Lisandre at tinakbayan siya. Natigil lang ang kanilang pagkukulitan nang makakita ang dalawang pamilyar na bulto sa di kalayuan. Gail? Namutla si Gail at gusto niya mang tumakbo ay hindi niya magawa. Pa, nanginginig ang boses na sabi niya habang papalapit sa kanila ang mga magulang. Wala silang nagawa nang iuwi sila ng kanyang mga magulang sa bahay ng mga ito. Ano ang ibig sabihin nito? Nasa sala sila ngayon. Nakaupo silang lahat at wala sa kanilang dalawa ang may lakas ng loob na umimik. Mula sa pagkakayuko ay inangat niyang tingin, pero agad ding napayuko dahil sa titig ng ama't ina niya.
Magpapaliwanag po ako. Panimula ni Lisandre pero pinigilan niya ito. Ako na. Aniya at saka ipinaliwanag ang sitwasyon at nang matapos ay hindi niya inaasahan ang naging reaksyon ng mga magulang. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Problema namin bilang mga magulang mo na alagaan ka. Niyakap siya ng ina at doon na siya napaiyak. Pero hindi ko po pinagsisisihan. Mahal ko po si Andre. At mahal ko rin po ang anak niyo, Mr. and Mrs. de Guzman. Kaya pala, hindi ka nagdalawang isip na maging major investor ng kumpanya. Anang papa niya sa lalaki. Kailan niyo balak magpakasal? Tanong naman ng mama niya habang nagpupunas ng luha. Pagkapanganak ko po, magpapakasal po kami. Ano? Hindi pwede. Ang bata kailangang maipanganak, nakasal kayo. Giit ng papa niya. Alam ba ng mga magulang mo, Lisandre? Pag-hysterical ng mama niya nang malamang hindi pa na ipapakilala ni Lisandre si Gil sa pamilya nito. Baka gagawin mo lang talagang surrogate ang anak ko? Hindi po sa ganon, Mrs. de Guzman. Ang plano po kasi namin, gawing opisyal ang lahat, kasama ang pagpapakilala sa mga magulang ko sa oras na makapanganak na si Gil. Bakit naman? Kumatos po kasi ang mami ko sa ngayon. Natahimik ang mga magulang niya sa narinig. Pero kung gusto niyo, pwede ko pong pakasalan ng anak niyo sa Huwes pansamantala. Sa simbahan na lang po kami magpapakasal kapag nagising na si Mommy. At gano'n na nga ang ginawa nila. Nagpakasal sila sa Huwes. At ang mga saksi ay ang mga magulang niya. Ang daddy ni Lisandre at si Mark kasama ang girlfriend nito. Congratulations! Bati ni Mark sa kanila. Thank you dahil nakarating kayo. Aniya sa lalaki. Saka nginitian ang nobya nitong si Franz. Salamat sa pagdalo, pre. Tinapik ni Lisandre si Mark sa balikat, pero ang mga mata nito ay nananatiling malamig. Tara na sa reception. Pag-aaya ni Lisandre habang nakangiti ng malapad matapos niya itong sikuhin ng palihim. Ang suplado mo, sita niya sa asawa habang nasa biyahe sila papunta sa reception sa isang simpleng restaurant. Hindi, natural na expression ko lang yun. Andre naman, may nobya na yung tao at saka kasal na naman tayo. Dagdag pa na buntis ako. Sige na, huwag ka na magalit. Kasal natin ngayon, remember? Dapat nating i-enjoy. Kinuha ng lalaki ang kamay niya at pinagsiklop ang kanilang mga palad. A few years later. Dahan-dahan lang, anak. Sabi ni Gil sa anak dahil excited itong lumabas mula sa kotse. Dahil excited ay nadapa nga ang bata. Hindi ba't sabi ko dahan-dahan lang? Kinarga ni Gil ang anak at pinatahan. Ako na. Pagkuha ni Lisandre sa bata, pero mas lalo lang lumakas ang iyak ng anak nilang si Rafael. Ayaw niya talaga sa'yo. Aniya sa asawa sa kakinuha mula rito ang bata. Nasa hospital sila ngayon para puntahan ang ina ni Lisandre, na sa wakas ay gumising na. Ayos ka lang? Kinakabahan ako. Pag-amin niya. Bakit naman? Magugustuhan ka ni Mommy, sigurado ako. Pagpasok nila sa kwarto ay naroon din ang ibang kamag-anak ng asawa niya. Binati sila ng mga ito, lalo na ang batang karga niya. Ang ina naman ni Lisandre ay nakaupo sa kama, habang nagtataka ang muka na pinapanood sila. Mami, maluhaluhang nilapitan ng asawa niya ang ina at niyakap ito. Anak, ngumiti ang ginang at hinawakan ang mukha ni Lisandre bago hinalikan sa noo. Kamusta ka habang natutulog ako? Sino tong kasama mo? Nakangiting tanong nito. Si Gil po, asawa ko. Halata ang pagkabigla sa ginang. Nakaawang ang mga labi nito at kita ang saya sa mga mata. At si Rafael po, apo nyo. Dagdag pa ng asawa niya. Oh my gosh! Napahikbi ang ginang sa sobrang tuwa. Lumapit siya rito para makita nito nang lubos ang apo. Kamukhang kamukha mo, anak! Nagulat si Gil dahil walang angal na lumapit ang anak sa lola nito.
Hindi kasi mahilig sa tao si Rafael. Kahit sa ama nito ay umiiyak ito. Anong pangalan mo, iha? Gil po, Gil de Guzman. She is Gil de Guzman White, ma'am. Pagtatama ng kanyang asawa. Sayang at hindi ako nakadalo sa kasal niyo. Suminghot ang ginang habang nilalaro si Rafael, na tahimik lang at nakatitig sa mukha ng abuela. Sa West po kami nagpakasal, pero ngayon nagising na po kayo. Magpapakasal po ulit kami, pero sa simbahan na. Ani Lisandre. Kung ganun dapat next week agad. Ilang buwan matapos magising ng kanyang biyanan, ay nangyari nga ang kasal sa simbahan. Hindi lubos maisip ni Gil na darating ang araw na magsusuot siya ng puting gown at belo, habang may hawak na pumpon ng bulaklak. Sa paglalakad niya sa pasilyo ng simbahan, ay may mahinang musika na tumutugtog. Napangiti siya at napaluha nang makita ang asawa sa kabilang dulo. Nang makalapit siya ay hinalikan siya nito sa pisngi at sintido bago nakipagkamay sa kanyang ama. Nang magpalitan na ng singsing ay humaghikik ang lahat sa cute na ring bearer na si Rafael. Pero agad din itong umiyak dahil akala nito ay pinagtatawanan nito ng mga bisita. Gil, kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inulit ni Gil ang sinabi ng asawa. Ang kasal nila ay simpleng church wedding lang, pero ang reception ay parang ilang milyon ang ginastos para maging bongga. Ang reception ay nasa isang mamahaling hardin. Sa entrance ay may malaking arko na gawa sa malaking orasan. Ang daan ay napupuno ng mga bulaklak at kahoy na pinapalibutan ng mga ilaw, dahilan para kuminang ang pathway na gawa sa gintong tiles. Gil, panimula ni Lisandre na magbigay ito ng speech. Bago kita nakilala, alam ng lahat kung gaano ako kapasaway, lalo na pagdating sa mga babae. Nang una kitang makita pagpasok ko sa classroom, na-curious ako sa'yo. Bumaba ang tingin ni Lisandre sa hawak na wine glass. Kaya sinundan kita at hindi ko maiwasang magtaka kung bakit may mga katulad mo na ang boring ng buhay. Palagi ka kasing nasa library at walang ibang kinakausap maliban kay Mark. Tumawa ang lahat nang sumimangot si Lisandre at napaharap kay Mark na ngayon ay tumatawa rin. Ikaw lang siguro ang babae na kaya kong luhuran para lang mapansin ako. Ganun ang epekto mo sa akin. Nang iwan mo ko, hindi ko alam kung ano nang gagawin. Natahimik ang lahat nang maging emosyonal si Lisandre. Sabi ko sa sarili ko, di maghanap ng iba. Marami namang iba dyan na patay sa akin at hindi ako iiwan. At totoo yun, marami sila. Pero ang problema, ako naman ang nangiiwan. Tumawa ang asawa niya habang nagpupunas ng luha. Kaya kanina sa simbahan, habang naglalakad ka papunta sa akin, ang hirap paniwalaan na sa akin ka na sa wakas. Sobrang saya ko, Gil, dahil nagawa mong bumalik sa akin. Paglipas ng ilang taon ay lumaki na ang kanilang pamilya. Nagising si Gil dahil sa ingay sa labas. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakitang wala na sa tabi ang kanyang asawa. Napansin niya rin ang pinto na bahagyang nakabukas, pati na rin ang ilaw sa labas. Tinignan niya ang oras at 10:00 pa lang ng gabi. Gising na si Mama! Napangiti siya na kumaripas ng takbo ang mga anak na sina Andrix, Andrew at Andrend papunta sa kanya. Ba't gising na kayo? 12:00 pa bago ang Pasko. Natawa siya nang mapansin na suot na ng triplets ang pulang pajamas na mga ito. Ang kuya niyo, nasan? Sa kwarto niya po! Sabay-sabay na sagot ng triplets. Gusto niyo ba siyang gisingin? Mag-movie marathon tayo habang naghihintay ng 12:00. Aniya. Nagkatinginan ng tatlo at napailing bago lumayo. Napabuntong hininga naman siya
at napasulyap sa kwarto ng panganay niya. Takot ang mga kapatid nito rito dahil sobrang suplado at mainitin ang ulo. Lalapit na sana siya nang makarinig ng sobrang lakas na pagiyak. Nataranta siya dahil sa sobrang lakas ng pagiyak ng kanilang bunso. Pumasok siya sa nursery at nagpakawala ng hininga nang makitang naroroon na si Lisandre at karga-karga ang bunso nilang si Abigail na huminahon na sa pagiyak. Baka gutom yan, sabi niya at akmang kukunin ang bunso. Pero nang magsimula itong umiyak ulit ay binalik niya sa ama. Ayaw ba niyang dumede? Ba't sa'yo gustong sumama? Nasa akin ang gatas. Frustrated niyang tanong. Para quits na tayo. Si Abigail nga lang ang nakakarga ko. Ang mga lalaki nating anak, agad na umiiyak kapag ako ang kumakarga. Si Rafael, pakisabihan na lumabas na. Baka nagpapakalunod na naman sa video games yun. Utos ni Gil sa asawa nang makabalik na sa pagpapatulog kay Abigail. Sinabihan ko na. Talaga? Oo, sinaman lang ako ng tingin at isinara ang pinto. Ani Lisandre. Isa sa mga kinaiinisan ni Gil sa asawa ay takot itong magdisiplina ng mga anak. Mama, good evening. Malapad ang ngiting bati ni Rafael pagbukas niya sa pinto ng kwarto nito. Maya-maya pa binuksan pa ang computer at ang ilaw ng kwarto bago lumabas. Anong movie ang gusto niyong panoorin, ma? Teka, gusto niyo po ng popcorn? Ako na pa magluluto. Hindi magawang magalit ni Gil sa anak dahil iba ang ugaling pinapakita nito kapag siya ang kaharap. Inayos niya ang sala kung saan sila magmo-movie marathon. Naglapag sila ng malaking mattress para kasya silang lahat. Binabari ni Lisandre ang crib para makasama si Baby Abigail at mabantayan. Anong panonoorin natin? Tanong ng isa sa triplets. Home Alone, masaya yan. Suwestyon ni Lisandre. Yan din ang pinanood natin nung nakaraang Pasko. Reklamo ng isa sa triplets. Home Alone din sana ang gusto kong panoorin, pero sige, kayo na lang ang pumili. Sabi niya. Ay, maganda rin pala ang Home Alone, ma. Kabig ng kanyang anak. Natawa siya nang makita ang mukha ng asawa na nakasimangot. Hindi talaga nabibigo ang triplets na iparamdam sa kanya na paboritong-paborito siyang magulang ng mga ito. Nang akmang tatabi ng higa si Lisandre kay Gil, ay agad na niyakap siya ng triplets at kinuhanan ng pwesto ang ama. Sa kalagitnaan ng panunood ay tumayo siya para kumuha ng maiinom. Nang dumaan siya sa harap ni Lisandre, ay hinatak siya nito at kinulong sa mga braso. Nagwala ang kanilang mga anak sa nasaksihan, kahit ang bunso nila ay malakas na napaiyak. Merry Christmas! Natatawang bulong ni Lisandre at hindi pa rin siya binibitawan kahit na ilang hampas na ang natanggap mula sa mga anak. Merry Christmas din. Binigyan ni Gil si Lisandre ng mabilis na halik at napatawa silang dalawa nang mas lumakas ang ingay sa sala. Hindi man sobrang perpekto ng samahan ni Gil at Lisandre dahil madalas ay marami silang hindi pagkakaintindihan, lalo na sa pagpapalaki ng mga bata, ay pinipilit pa rin nilang piliin at ipaglaban palagi ang isa't isa. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.